syempre, as a breadwinner, doon na pumasok talaga yung idea na panahon ko na bang mag-retire, ganyan. Tapos meron pa ako nalalaman, nagpo-poll ako sa Finsta ko. Friends, do you think I need to retire? Mga bakla, sige naman ng yes. Pero sabi ko, sino itong mga friends ko nagsabi ng yes? Parang medyo sketchy kayo. Ako insecure kasi ang mga kasama ko talaga host. Kunyari may mahabang sasabihin yung co-host ko. Sasabihin ko lang, right. Paano ba to? Lalaban ba tayo talaga dapat? Hindi ka kinaya. Kasi hindi na kaya. Walang arte. Walang preno. Usapang totohanan to. Kasama ang Beast Mode Duo. Abby Maranyo at Camille Cal. Powered by Sports Plus. Easy lang. Hi guys! Welcome again sa aming podcast na pinamagatang Beast Mode. Dahil dito pag-uusapan natin lahat ng nakakamangha, nakakaaliw na kwentong buhay ng ating mga guest athletes. Powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. And for the guest for today, ang ating napaka maganda at all over na guest today. Ano nga ba ang tunay? Let's all welcome Carmela Tunay. Hi, Ate Mels! How are you? Parang hindi naman nakikita go. Okay naman. Ito. Surprise guest. Surprise guest na atake. Kamusta ang buhay-buhay mo? Kwentuhan mo naman muna. Ito nga, kasi parang ngayon lang ako talaga nakalabas. At dinayo ko lang talaga ang Chakal to support their podcast. Pero honestly, ang buhay ko ngayon ay madalas sa bahay na lang kasi ang dami kong work from home lahat. Tapos, ano naman, good problem naman siya kasi syempre may work. Pero parang yung utak ko, naka-wire na siya na work. Tapos kulang sa tulog, tapos work na ulit. So, very bihira na may nakakasalamuha ako. Kaya pagpasensyahan nyo na, feel ko mabubulol ako talaga. Ganun ang ano ko ngayon. Nanginginig-ginig pa pala. True. Parang sobrang busy mo no? Yes. Pero, syempre, we know you as a volleyball player. Kamusta naman yung naging process leading to your decision na i-let go yung volleyball sa life mo? And then, now, mag-focus na talaga. Lalim Yes. Professionally. Anong year na ba ngayon? 2025 na. Nag-retire ako 2021. So, sakto syempre pandemic yon. And then, ano siya talaga, hindi siya planado. Kasi syempre, ang nangyari before that, nagpalit ako ng team eh. So, from Petron, after 2019 contract, fresh start 2020, 3 years ako sa Petron. So parang very excited ako, teammate ko dyan sila Sati, sila Myla. Excited ako kasi parang doon nabigyan ako ng opportunity. Ang daming championship na na-experience sa Petron, pero eventually, syempre, more pasok ng mga bagets, superstars. Naging bangkova ang atake ng ate girl mo. So, parang naging mannerism ko ganyan, no? Ako dapat water, ganyan. Parang ako nag-masteral talaga sa maging water girl. Pero love na love ko ang Petron at ang teammates ko dyan. Grabe ang bond na nabuo namin. Pero, nung paglipat ko naman sa Motolite, doon ako parang, hala, buklo, for the play ang person. So, mga tune up namin, 20 points ang atake. So, sabi ko, shucks, nakikita na ng mundo. Parang redemption. Super excited ako. Tapos, January, February, di more palakas lang kami, ganyan. Wala rin kasi si Tots noon, new up pa. So, ako talaga yung tinutukan. Tapos, nakikita ko na, sabi ko, shocks talagang, ang sipag ko ay nagbubunga na, ganyan. Box tas lockdown, ganun. Wala nang kasunod. So, ang question ko talaga, Box, magre-retire na ba talaga ako? Kasi parang, yung tinrabaho ko, kasi syempre kahit naman sa Petron na naging bakal girl ako, more work ako dyan, alam nila yan. So talaga lang all-star ang lineup. So, ayun, sabi ko, ano naman yung pinaghirapan ko? Talaga nagpa-condition ako dito, Mare. Parang tatumbling na talaga ako dito, makita lang ng mundo. Walang magagawa dahil nga, halos magto 2 years din yata. 2 years din talaga. Oo, halos 2 years. Unfortunately, may pandemic. Oo, so ang question ko talaga sa utak ko ay,
alis na ba ako? Kasi parang nanlalagas na yung mga team day. Nadali din kami ng may nag-disband, ganyan. May kumuha naman, pero parang ang weird ng mga naging setup ng pandemic. I think very common experience naman yan sa Yes. volleyball players. Kasi at the time, yung ating industry, hindi siya essential. Hindi siya considered essential. So it's either half yung salary, ganyan. So syempre as a breadwinner, doon na pumasok talaga yung idea na panahon ko na bang mag-retire, ganyan. Tapos siguro, ang nag-integrate lang ng feeling ko na siguro dapat nga mag-retire na ako. Kasi natapos ko rin yung master's ko the year before, which is during the pandemic also. So sabi ko, baka time for next chapter na. Pero mabigat talaga siya sa pakiramdam ko. Kasi yun nga, sabi ko, ano ba yan? Ngayon lang ako ulit bumilib sa sarili ko sa volleyball. Parang, Diyos ko, isang dekada yata. Inaapi ko lang sarili ko. Yung bashers ko, din ako kailangan apihin. Kaya ko gawin mag-isa yan. So parang doon ako nagka-confidence ulit. Kaya lang, kailangan ko siyang i-let go kasi nga breadwinner, ganyan. Tapos meron pa akong nalalaman, nagpo-poll ako sa Finsta ko. Friends, do you think I need to retire? Mga bakla, sige naman ng yes. Pero ayun. So, Hindi ka kumukuha ng sign? oo, mga signs. 50-50 siya. Pero sabi ko, sino itong mga friends ko nagsabi ng yes? Parang medyo sketchy kayo. Parang hindi nakaka-friends yung atake dun Gusto nila akong tugisin. Pero, shortly after, doon ko nakita, ay, tama pala yung decision ko. And so many people told me na, alam mo, tama yung naging decision mo. Not to insult me. Camille, not to insult me. Tawa ka ng tawa dyan. Pero dahil doon, nag-flourish yung iba ko palang talents. Wala na ibang napanood kundi ako. Pero yun, doon nakita ng mga tao na, okay si Mela. Okay pala siya sa pag-host, pag-commentate. Tapos, ayun, doon ko na-enjoy na, connected pa rin ako sa volleyball, pero ibang ibang impact na, nahahype yung mga players. Yes. So, yun ang aking newfound purpose that time. 5 setters, no, Tela. Jesus, nang mali ka kakababad Hanggang mo sa trabaho. 2025, te, ganyan ang atake ko. Ang dami mga trabaho ngayon. Oo, parang ano ba yan, sinisingit ko na nga lang tong pagko-cover ng games, 5 sets. Kaya lagi talagang aligaga ako pag nagko-cover. Pero advantage niya yun kasi she knows the sport. So, at heart, talagang alam niya kahit nakapikit Yes. siya, it's so easy for her talaga to talk about it as a commentator, analyst. Plus, yung course mo pa nung college is related with media din, tama? Oo. Pero actually, hindi naman siya tinuturo sa school kung paano ba maganto. So lahat na learn ko lang din by experience kasi before, syempre tayo, volleyball players, binibigyan tayo ng opportunity mag-host, di ba? Kahit na wala namang experience. Pero that time, sobrang insecure kasi ang mga kasama ko talaga host. So ang ginawa kong atake dyan, John Robert Powers pa ako, te. Kasi sabi ko, bakit ganun? Ba't silang galing lang magsalita? Tapos ako parang, kunyari may mahabang sasabihin yung co-host ko. Sasabihin ko lang, right. Te, may video talaga na ganyan. So talagang may humble beginnings din ang aking hosting experience. Sobrang lagi akong kinakabahan, ganyan. After nung nag-JRP ako, dun na nila nakita na nag-i-improve, mas naging confident na. So it comes with experience talaga. Experience and bashing. Charing. Was it Pinatatag. hard yung transition mo from being a volleyball player to your retirement hanggang sa naging, daily lifestyle mo? Nahirapan Kasi ka ba everyday sa ka transition? Hindi naman siya mahirap in such a way na siguro dahil nga tayo athletes, sanay tayo na pinagsabay-sabay natin yung mga ginagawa natin since nag-aaral pa tayo. Parang ganyan. hindi. Sa kanya, Parang ayaw naging sabay, te. Pero Hindi ayun, naman kami ni Chang very relate kami sa mga ganyan. Hindi talaga para sa, pag bumultitask na ganyan. Namimiss ko talaga. Actually, lalo nga ngayon nakikita ko yung mga kabatch ko. Si Myla, si Ara, si Alaysa, nanalo ng mga awards. Sabi ko, shucks. Mag-unretire kaya ka, charing. Pero nakakamiss lang kasi nakakatuwa and ako very supportive ako sa kanila. Makita na yung mga kabatch ko, thriving pa din sila kahit na ang dami na talagang mga bagong dumating. Tapos, tinatry ko minsan makilaro-laro sa mga kinamero, mga ano-ano lang, Becky-Becky laruan. Kaya lang tayo, mas na-frustrate ako kaysa mag-enjoy ako. Kasi may tama yung balikat ko. As in, bagsak siya. Parang bagsak, binagsak mo na Hindi, talaga. bakla, bagsak talaga yan. Ito siya dapat. Ganyan siya. So, parang kapag nakikita ko na, hindi ko na magawa yung ginagawa ko dati, mas uminit na yung ulo ko. Parang gusto ko na lang makipag-trash talk ng walang laro. Ganun ang atake. Di mo ba tinry ever na Therapy. therapy, yes.
Nag-ano Bumalikan. ako, nung naglalaro pa ako, constant yung therapy, pati maintenance for rehab. Kaya lang, nung nag-pandemic kasi, ang hirap i-sustain kasi even yung mga PT rehab clinics, sarado sila, di ba? Mm-mm. So, kanya-kanya sa Balor. Ang hirap din talagang i-maintain. Tapos, nung time na nag-open yung volleyball, wala na, girl, ang dami ko ng racket. Hindi na para babalik pa sa ano. Pero na-miss mo yung mga, yung mga college routines mo sa trainings, like Mm. mga weights, or yung Mm-mm. pag nawa-one man ka, napaparusahan ka. Yes, so yung ganun. 1 man. Coach Oji, shoutout naman sa'yo. Na-miss mo yun? Nag-mention na. Girl, Hindi tanong mo sa talaga UST, from siguro season 0 up to season ngayon, ako ang pinaka-most number 1 man drill. Saka nakakita, girl, tune up with a 1 man ang person. Back to back to back. Kasi madami. Bakit Ako kami lang naman yan, ba? girl. Yan ang ano ko sa Bakit? UST. Ano yun, te? Trademark mo na ba yun? Di ko alam. Sorry. Hindi, Hobby? feeling ko, yung mga coaches, di ba, they have their own styles din. They know yung mga player na pupukpukin na ganito. May iba naman na hindi mo pwedeng bulyawan kasi ganito yung nagiging approach nila. Ever since, kahit murahin ako ng coach, sobrang deadma ko lang. So, So, nandun ka sa and part never na ikaw ko yung siyang, one-man. never akong naano sa parusa. Parang, siguro sa sobrang dami, kinasanayan ko na, naging routine na lang. Naging flex Ganon. pa eh, Parang no? wala Pero na yan. 1 Parang month wala talaga, nang dating B. sa'yo. Malala. So, Gano'ng katagal? Or ano, reps ba sa inyo ball? Kung ilang ball? Or time? hindi. Ano siya? Depende sa mood meter. Mood meter, B. As Hanggang sa in. masatisfy siya, Oo. ganun. Walang time. Yes, walang time. Ano siya meter, depende sa mood tsaka sa kulay ng bibig mo. Oo, hindi pa pag gray namumutla. na, okay na yan. Ganun. Kasi for sure, uulit na naman mamaya eh. So, ganun ang Back to back pala yes, talaga back to yung back to back. Tatlo, ganun. Paano ka ba, ano ba yung naging journey mo? Paano na-introduce yung volleyball sa'yo when you were young? Dati, ang eksena ko, Elsa, Frozen, ganyan, ice skating. Ice skating. Ay, oo. ice Sorry. skating. That's Philippine your team. sport before ka mag-volleyball. Oo. Hindi, Jackstone muna. Hindi, ano talaga siya, ice skating. Kaya lang, doon kasi, mga individual sport, meron ako dong event na, meron akong partner. Kaya lang, nung umalis na siya, doon na ako parang, ang lonely ko na, mag-skate mag-isa, wala kang kausap ganyan. So parang, nasakto din na nag-high school ako. So doon may varsity tryout. Pero heavily influenced by my sister. So yung ate ko talaga yung nag-volleyball. So sa Mapua siya naglaro. Tapos Coach Shaq din. So doon ako nakilala din ni Coach Shaq. Pinagtitraining ako sa Mapua. Ganyan. High school, varsity ka na. Yes. Tapos very, very funny ng Tas, UST. Were you able to compete sa mga district meet, palarong pambansa? Ayan. Ayan. So, nagpalarong pambansa ako 2 years. Ka-teammate ka dyan sila Ate Denden, sila Gia, ganyan. So, yun yung parang siguro masasabi kong competitive. Kasi nga before, wala doy, baklaan lang talaga yung mga, ako yung parang bit ng mga Becky, so mga inter-kinemero, inter-sitio, inter-color, lahat, gano'n. Intercolor. Yes. Saling ket-ket, gano'n. Oo. So, dun parang nagkaroon ako ng formal training. Kasi sa school namin, may varsity naman, pero, kunyari, 4 o'clock, uwian namin sa school. So, training niyan, 1 hour lang. Ibak lang, magkakabit pa kami ng net, ganyan. Tapos 5 o'clock, pack up na. So, parang ang tutunan ko ng high school stretching. Kasi ang bilis matapos Parang bawal kami abutan ng dilim dun sa gym na yun. Oo, syempre mga bata pa din Oo. talaga. So, Ay, nung may nagpalarong natutunan naman. pambansa, dun lang ako parang, normal, formal training. Medyo mas formal na. Ilang taon ka natuto mag-volleyball? Natuto ba talaga ako? Ano ba? First year high school, ayan. Ilang taon ka yun? Mga 11? Mga ganun. Roughly mga 11, no? Pero yung ate ko, ginagawa niya. Feeling coach kasi yung ate ko. Nag-ano siya, kasi nga siya yung naglalaro. So mga bago pa ako mag first year high school, meron kami sa bakuran namin. Nilalagyan niya ng mga lata. Oh, Tuturuan niya ako mag-approach kay i-ano ko daw, parang tapakan. talon siya. Hindi Over ko tapakan na. yung lata. Yung over the lata ba, Over ganyan. the lata. So parang nung nag-start ako nung high school, medyo meron akong very, very tiny foundation. Ganun. Mhm. So doon ako Doon na-start ka na talaga sa ate nag-decide. ko. Doon ka na nag-decide na magva-volleyball ka na. Ang kasi gusto ko lang may activity talaga. Pero ang ginawa lang ng coach namin noon, try out. Ang player niya talaga yung ate ko. So parang ni-recommend lang ako.
hawak ng coach yung bola, tapos ginanyan niya. Sabi niya, paluin mo nga to. And pinalo ko. Sabi niya, ay, may braso to. Pasok. Ganun ang tryout dati, bakla. Ay, hindi kailangan ng skills. As in, bakla, Hindi mo paluin mo to. kailangan ng skills. Pasok ka na. Ganun. No, ay, potential Pwede to. agad. Sige, Oo. go. Matuturuan. Ganun. Yes. Pero aside from playing, did you ever, parang nakitaan mo ba yung sarili mo before na mag-host ka, na makakahiligan mo mag-host Hindi or talaga, te. magbida-bida, ganun? Kahit ipag-prayer leader mo ako, mag-absent ako talaga. Talaga? Sobra kong takot sa tawag dito, yung bang Sa magpa-public crowd? speaking. Yung, Oo. diba dati sa school, ang reporting, Tas Manila ngayon, paper, take- tapos isasabi, tapos magre-report ka. Ako yung taga-sulat. Sa Manila paper, ayoko nang Pero never ka titingin naman sa naging akin. tagaluto ng pancit canton, ganun. Hindi naman, girl. Oh, I love yes. thesis. Oh! Ganun. So, ayun nga. Actually, yung pagiging com arts ko, aksidente lang din. Kasi, aksidente. Ano lang din. Na no choice ka lang din. Oo, kasi ang course ko talaga, wala akong masyadong basis sa pagpili ng course. Oh. Gaya-gaya lang ako kasi bunso. So, yung ate ko kasi nursing, tapos yung isa psych. So, sabi ko, ay, kailangan sa medical field din. Kabog. Sabi ko, ano bang okay dito na na med course? Ay, medtech? Kasi mahilig akong magturok-turok eh. Ganyan. Man. So, sabi ko, sige, go medtech. Quota course pala yun, kailangan mataas yung mo sa math. Oh. Doon ako nadali sa math. Kaya Nadali sa- math, shoutout sa'yo. Kasi doon ako pinapili na parang, ito yung academic placement ka sa pwede ka rin mag-business, commerce, or education. So sabi ko, ang pangarap ko lang talaga ng dati, nung sinabing com arts, ang idea ko lang nun ay, magko-courtside reporter, ganyan. Sabi ko, siguro naman makakapasok ako dun kasi magva-volleyball ako. Tapos ang pinaka-idol ko nun si Ate Denise Tan kasi siya yung nagko-courtside reporter yes. dati. Tapos Siya UST yung din. unang-una. Yes. So yun lang pangarap ko na magtatapos na siya sa courtside. Hindi ko alam dati na ang com arts pala may marketing, may PR, na marami pala siyang sakop. Sobrang ko talaga nun. Mababa ang aking ang knowledge pagdating sa mga course. So, Correct. pero napabuti rin naman. So masasabi ko, God's plan din talaga na hindi ako masyadong smart sa math. Na, medyo into side of art ka eh. Tsaka kuratsa ka na ngayon. Yes! Oo. Happy Ang dami Karachi. from marketing, nasa content creator, ang dami mo nang pinasok. Yes. Actually, Yun ang super ko this year. Kasi 2025. 2024, grabe talaga. Lusak talaga yung atake niyan. Kasi Gabi yung lusak. yun yung naman na ko sa life. Kasi alam ko, up and down siya. So, kapag ka nasa lusak ako, yes, lusak. Alam ko na aangat din ako, girl. Kaya Yes. sabi ko nga, stay Totoo strong yan. talaga dahil ganun talaga yung life. Hindi rin pwedeng lagi yung nasa taas. So, Totoo naman. kapag nasa taas ka, medyo mindful din ako na maalaga ako sa blessings. Kasi galing na ako sa babae, alam ko, iikot na naman to guys. Pero sana wag muna ngayon. Ganon. So, 2024, sobrang lala. Lahat na ng anxiety, ganyan. Siguro di rin nakita ng mga tao, ganyan. Doon ako nag-start medyo maglaylo eh. Family problems, financial, ganyan. 2025, ang iyak ko naman, parang iyak of pagiging overwhelmed. Kasi ngayon, parang yung work na talagang lumalapit. Hindi ako naghahanap ng work, parang lalapit na lang yung work. Ay, hindi para tanggihan kita, trabaho ka. so ngayon, tinanggap mo lahat eh. oo, nga eh. as in, natatakot ako talaga tumanggi sa blessings. Ang ginagawa ko, dinidelegate ko siya. Kasi, ang nangyari ngayon, sobrang dami ko, 6 yata ang work na sasabay-sabay ko. Tapos, sinishare ko siya sa mga sisters ko na, pag yung mga admin task, ito, carry mo to. Tapos, ko sila, bayaran ko sila, ganyan, para racket din nila. So, kumukuha ako ng blessings para ma-share ko kasi hindi lahat same ng number of opportunities. Kaya takot ako tumanggi sa blessing. So, ang dami mong work. Ang dami mong roles sa life. Yes. But do you see yourself more as a leader or a follower? And kung nakita mo man yung sarili mo, kung alin mo doon, paano siya nag-evolve? Feeling ko, leader kahit papano. Sobrang humble ko naman. Hindi. Feeling ko 50-50. Naturally leader kasi pag part ako ng group, matik yan. Kasi
usually, mag-observe muna ako. Pero pag nakita ko, ba naman, walang nag-i-initiate ng mga kinemero. Ikaw na yun. So, hindi ko caring paligpasin siya na walang mag-step up. Doon lang ako mag-ano. Pero hindi para mag-volunteer na ako, hoy, ako na lang yung class president. Para magbida-bida, gano'n. Oo. So, leader, naturally lumalabas siya. Tsaka very vocal din kasi ako eh. So, feeling ko, yun talaga ang susi sa lahat ng relationship, whether relationship sa teammates, sa partner, sa family. Very vocal ako and kino-communicate ko talaga yung mga bagay-bagay. Pero, masasabi ko good follower din ako. Kasi, ayun, parang lalo na pag may mga ka-work ako, very sensitive ako na, siguro dahil athletes eh. Yes. Yes. Yung pakikisama talaga, nadadala na-develop mo. na Nadadala mo gano'n. yun. At ang isang magaling na leader ay isang magaling na follower. Follower. Yes. Correct. Jesus Christ. Amen. Pero Oo, totoo pero naman totoo. yun. Totoo Kasi may naman ibang yun. leader na mabilis matapakan yung kanilang ego. Sa akin hindi. Basta wag lang yung bastos na way. Whether subordinate kita or mas mataas ako sa'yo, mas mataas ka sa akin, I'll make sure to respect you kung ahead ka sa akin. Pag subordinate kita, I will not restrict you to come out of your shell. Parang mas gusto ko nga yung ganun eh. Kasi parang may fulfillment din sa akin pag nakapag-teach ako na. Tama. And to teach is to touch a life Yes. forever. Ang dami namang ano dito, Yes. wisdom. Sorry, guys. Nalala ko ganyan kasi si Coach Kung Fu, 5 years ako sa USD, 4 years Coach OG, 5th year ko Coach Kung Fu. Oo. So yun ang mantra namin sa buong taon na XP ko. Walk the talk. Bakla, wala akong maano. Wala akong ma-walk, wain na talk. Kasi yun, Hindi ka na pag naman kumama totoo. yung laro ko, ay, ang timing ni Mela. So parang si Coach, sabi niya na, i-encourage mo yung teammates mo, ganyan. Waing akong walk. Coach, kaya nga waing ako talk. Ganon. So naalala ko lang nung ano. Pero as nabanggit a mo. person that you are ngayon, Ate Mels, very, very makwela ka, makulit ka kausap. Ever since ba you're like this, a people person ka, ganun? Actually, pinipilit ko lang yun. Hindi, siguro may seasons siya. 90% of my life, very sociable ako. Kasi bata pa lang ako, as in, papatong lang ako sa table, more kanta na Ito ako, din. ganyan. Yes, as in, ganyan na talaga yung, nainis nga ako, di ako sinali sa Going Bulilit eh. Pero, ganun, yung mga kabatch ko yan, sila Kiray kasi kabatch ko, sila Cristel Fulgar, ganyan. Sabi ko, Mama, kung inano mo ko sa Going Bulilit, feel ko, ang yaman na natin. Pero, ganun na talaga yung personality ko hanggang sa 2023, which is Kumu years ko yan, peak social mela talaga, Day. Totoo. Sabi ko sa'yo talaga, kahit pader kakausapin kita. Sobrang lahat ng tao, kilala ko man or hindi. Kasi 'di ba ang practice doon, magpapaakyat ka, ganyan. Yes. Kaya yun talaga yung naging outlet ko nung pandemic, na nakaiwas ako sa pagiging baliw. Na talagang, At least may nakausap oo, ka. no? may nakausap ako. 24/7. Kaya lang ngayon, feeling ko, ang bilis ma-drain ng social battery ko. So, ito nga, sabi ko, first time ko ulit lalabas. So, ito na yung pilit. Sobrang taas Sign na of energy. aging na yan. Pilit girl. pa yan sa lagay na yan. Yes. Kasi ano na yun, talaga pag tumatanda ka, nauubos din yung social battery mo. Tsaka feeling ko kasi, ang dami nangyayari dahil nga, dami kong pinagsasabay-sabay. Oh. Parang, Speaking of pinagsasabay-sabay, Tama. sanay ka ba talaga na well, kasi, di ba, Juggle. sabi mo, hindi ka sanay na, hindi ka nag-multitask. So, kailan ka natutong mag-multitask or like, gano'n ka ka-addict mag-juggle? Gano'n na lang. Yun na lang ito, yung basics jobs gani. Nag-Bisaya. Bisaya tuloy. Ayun, kasi, although, naman siya, feeling ko, natitrain siya. Kasi dati, dalawa lang. Volleyball, tsaka work. Tapos, padami ng padami. Feeling ko natitrain ko siya na, pag kaya ko pa, go. Go pa. Pero, kaya ko rin namang bumitaw. Pag feeling ko talaga health, mako-compromise. Ano na siya, parang kahit na, ay, ang laki ng salapi dito, pero kailangan kita ang pakawalan, be. Kasi baka hanggang bukas na lang ang deadline ko, ganun. So ngayon, doon ako nagsastrike ng balance. Kasi, honestly, when you're earning more and more, nakaka-addict siya. No? Parang, yung target mo before, na-achieve mo na siya times 3, times 5 na, pero ngayon, ba't parang ang liit niya? So, doon ko ginaground yung sarili ko na, okay, life is not just about money. Kasi, kailangan, syempre, lalo na breadwinner.
Yeah. Paano pag ang yaman ko ngayon pero bukas patay na ako, kawawala yung family ko, di ba? Totoo. So, doon ako ngayon, yun na yung mga considerations ko these days. Pero balikan muna natin yung ano ni Ate Mels. Yes, correct. Ano siya naging Lady Tigresses. Yes. Yung kwento Ate Lady Tigress lang, isa lang ako. Ay, parang alam. Siya pala. Sorry. Lady Tigress. Ayun nga, so si Coach Shaq kasi, siguro naka-mindset na ako na sa UST ko lang gusto. Pero at that time, hindi kami kagaya ng mga bagets ngayon na dahil nga high school pa lang, ang tataas na ng skill level. Yes. Mataas din yung confidence nila Nag-try na out ka ba, te? sa UST. Actually, recruited ako by Coach Shaq, pero nung time na yun yung lumipat siya sa FEU. So, nag-try out ako kay Coach OG. Pero, Hindi nung... mo siya inabutan sa UST. Hindi. Tapos nag-courtesy lang si Coach Shaq. Sabi niya, Mela, lilipat na ako sa FEU. Alam kong sobrang fan ka ng UST. So, kung gusto mo sumama ng FEU, pwede. Pero, sabi niya, alam ko, dream school man talaga UST. Sabi ko, ano. So, yun. May Try what out if na ka lang ba ako. na ganon? Na ever ba naisip mo na what if Nag-lady tama raw ako. Ngayon ko lang yan naiisip. So hindi mo siya naisip talaga ever. Kasi talaga nakaset Ngayon ka ko lang UST. yan na nakaset ako na UST. Kasi, kulang na lang maglagay ako ng poster nila sa kwarto ko. Sobrang sinasanto ko alam yung ko, UST. sobrang idol mo si Nang Aiza. Yes. Tama. And the whole team. Actually, kaya makita kita maglaro or hindi, basta ma-associate ka sa USC volleyball team. Love na love kita, Day. As in. Kasi yung bola ko noon ng volleyball, nilalagyan ko ng pangalan nila. Very addict talaga ang ano. Tapos, nung pag nakikita ko ang player sa mall, hindi ko malapitan. Talagang for the watch lang ako. Very stalker ang Nanginginig ka pa atake ko. ganun? Oo. Tapos kahit nasa school na, nakikita ko sila, ate Angge, ganyan. Talagang sa likod lang nila ako. Basta happy ako nakikita ko sila. Tapos parang may makikwento ko sa ate ko, nakita ko si Tabakero. Pero ang pinaka nakakapagpanginig talaga sa akin si Nang. Oo. As in, presence niya palang from afar. Hindi ko alam saan ako magtatago. So, ang dami mong starstruck moment. Ganun. Yes, te. Kahit Actually, teammate mo na sila? kay Nang, kay teammate ko na siya. Kahit nasa Petro na kami, pag in-interview kami ng dalawa, tapos may mapag-uusap, iyak ko sa interview. Sobrang wild. As in, tas nung last year ba yun, parang nanalo siya ng award. Naghuhugas ako ng pinggan, tapos awarding, nagpi-play. Tapos, biglang tinawag, ay samay, so best opposite. Day, ang mga plato. Lumipad. As in, ang tili ko talaga. Tapos umiiyak ako, binidyoan ako ni Kay. Kasi nga, sabi ko, shucks, iba talaga yung ano ko pag sinang. Saka nung time na nawala ako sa volleyball, 6 months din yun, walang ensayo. Pagdating ko sa Petron, parang earn na talaga yung laro ko. Tapos dito pa lang naka-adjust ako, alam kong bakit, nakita ko sinang, ang galing-galing niya. Tapos after nun, grabe talaga ang impact niya sa akin. Lakas makabagang, as in. Pero you were able to play with her. Nung last playing year niya, nag-abot pa kayo? Hindi. Sa UAAP, hindi na. So, Hindi sa na. V-League na kami talaga, naging teammates. Okay. Tapos nag-dorm siya sa amin, te. So, ano yung mga... ano yung... Parang gano'n kabado ka, te, no? Sobrang fun girl mo. Sobrang fun girl ka talaga. Masasabi mo ba na yan yung isa sa mga tumatak talaga na moments mo nung nasa UST ka pa? Oo, kasi yung mga coaches ko sobrang mapang-asar. Alam nga kasi nila na Very nanginginig fan. ako sa presence nila. Pagka pinapagalitan pa nga kami, kasi kunyari, ang ganda-ganda ng ensayo ko. Tapos pag sinang dumating, tay na siya. Tapos lalagay yung sasabihan ni Coach Oji na, ikaw, nagpunta ka lang dito dahil fan-tard ka. Gano'n na ako, Day. So parang ako, okay. Aray ko, Wala akong masabi, totoo naman. Pero totoo naman. Totoo naman, hindi ako para kumontra. Pero ang ginawa ng mga coaches ko, nung surprise na magi-guest player siya sa amin, sinabi, Mela, sa inyo magdodorm si Nang Aiza, ganun. Double deck kami. So, doon ako sa taas. Alam mo, pag ako umakyat, din ako bababa. Natatakot akong manginig yung baka may istorbo ko siya. Pero ang pinaka-memorable talaga na XP ko kay Nang. Kasi, nung college, mahilig ako magbunot ng buhok sa kilikili. Inaawat niya ako dahil malas daw yun pag-game. Oo. So ngayon, Parang magupit ng Before. alam mo yung parang, hello, sa double deck nagre-relax ka. Tapos, bigla niya akong, Mela, wag ka maganyan kasi may game tayo bukas. So parang, nakakausi naman, hindi ko naubos. So ngayon, ang atake ko, kailangan pang bumaba ng double deck, magsi-CR ako, dun ko tatanggalin. Dahil nga, nahihiya ako kay Nang dahil mapamahiin siya.
Ganun. Sobrang dami mamahihin ni Yes. ate. Tawa ko dun sa Sobrang story. serious niya pa. Mela, wag ka magbunot ng kilikili. May game tayo bukas. At hindi siya nagpaawat. Yes. Pumunta siya sa CR para tapos. Parang imagine mo. Nakakaloka. Yun ang ano ko. XP ko kay Nan. Grabe. Sana sana makasama mo sila. Kaya nga, ngayon, no? kaya lang allergic sa interview kasi si Nam. Very Very silent, ano lang yun si Nam. Silent warrior. So, anyways, 4 years ka nang hindi naglalaro ng volleyball since the time na nag-retire ka. Ano yung siguro yung pinanguhugutan mo, bakit pinili mo pa rin na magstay sa sports community? Una, hindi naman siya by choice. Siguro nagsimula na, yun kasi yung opportunity na nung nag-retire ako, andyan yung pagiging sports analyst. And then came after is yung pagmamanage ng athletes. Yes. Ang nangyari naman doon, yung virtual playground kasi yung agency namin. Ako yung first volleyball talent nila. Pero when it comes to PBA, lahat ng biggest names in PBA handled na nila. Pero sa volleyball, ako yung una. Kasi before, yung manager namin doon, OJT nila ako. Tapos, nagtatanong-tanong ako pag sa mga contracts. So, doon nila naisip na, lumalaki na yung volleyball. Sige, si Mela gawin natin first hanggang sa dumating na sila Mika Reyes, sila John Vic, ganyan. Tapos, nauso na tayo nga nagkakaroon tayo opportunities outside the sport, ganyan. So, syempre, marami mga negotiations. And then, fast forward, 2021, yun nga, it's the same year na may bagong opportunity sa sports pa din, pero different scope na siya. Tinanggap ko siya kasi that time, nagna-navigate pa ako, ano bang life ko after volleyball? So, go lang ako ng go, try lang ako ng try. Eh, nakakatuwa kasi itong job na to, parang naturally siguro magagawa ko siya ng maayos because athlete din ako before, and then may experience din ako sa business side. So, being the middleman, never ako naging bias. Parang lagi ko siyang tinitignan na, masyado ba tayong abuso sa brand or sa management if ito hihingi natin, or parang gusto ko dapat equal benefit palagi. So I think doon ako naging naturally okay sa job na yun. Kaya lang syempre as I progress, meron pa akong ibang nade-develop na mas gusto ko pala tong work na to, sige, ganyan. So yung pagiging manager kasi hindi naman siya everyday thing, kaya nag-accommodate pa rin ako ng ibang job, pero yung gusto ko ring pakiramdam is na-help ko yung mga talents. Kasi ang dami talagang kulang sa guidance ng mga players. Kaya merong tendency na baga matitake advantage sila, ganyan. May lahing katipunera din talaga ako. Parang dami kong pinaglalaban. Actually, mahirap din tong job na to Kasi ikaw ang front, parang frontline Represent them So yung mga hard conversations, ako yung dapat sumalag na parang, girl, dapat tutulog lang ako sa bahay pero kailangan ko makipag-away dito. Ganyan. Tapos minsan hindi mo naman goal makipag-away, pero may makakaharap ka kasi na mga abuso or So, syempre, ikaw ang magtatanggol dun sa talent mo, ganyan. Make sure na. Happy mo rin yan, Yes. May pagtanggol ka. Parang lalagnatin ako talaga pag may naaabuso. Kaya lagi kang may debate. Yes. Lalo siyang Actually. personal for you kasi atleta ka Alam mo kung ano yung para sa atleta. Yeah. Kasi, dahil siguro, yun nga, na-experience ko yung walang nag-guide at saka yung meron ng nag-guide. And now na binigay na sa akin yung role na yun, feeling ko, deserve ng mga athletes na kung ano yung rights nila, yun yung dapat. So talagang for ipaglaban mo ang atake ko dyan. Pag tama ka, Yes, ipaglaban mo. pag tama ka, Ganda yun. ipaglaban mo. Balik naman tayo dun sa commentator side mo. What's the best thing about it? Best thing. Honestly, hindi to kayabangan or Kaya sobrang dali niya. Kumbaga ang dami kong work, diba? Kung papipiliin ako, itong favorite job ko kasi hindi mo kailangan mag-prepare. Honestly. Was it easy for you at the beginning? Or hindi, kasi nabanggit mo, diba? Sobrang hindi. Kasi mas nahihirapan ako pag courtside kasi kailangan mong mag-draft ng sarili mong report. Actually. And glamour kasi yan Kailangan memorize mo yung report mo pag Correct. Versus like, being a sports commentator na, na-digest mo yung game, na-dissect mo siya, alam mo na yun So, akala ko dati, ganun siya na, ang dami nila sinasabi, kailangan ba yun i-memorize? Hindi pala.
yung first simulation ko, para may nag-play lang na video, ang magdadala naman kasi yun yung anchor eh. So, luckily, magagaling din yung mga anchor. Nalalabas ko rin yung galing ko kasi madali lang siya for us, feeling ko na players. Dahil tatanungin lang tayo, anong opinion mo dun sa play Yes. na yun? Kasi ano kayo, Oo. volleyball player kayo. Yes. So parang yung araw-araw na na pagalit sa akin ni Coach Oji dati, na-apply ko siya doon. Very technical na rin pala ako. Yes. Wow, di mo alam. Oo. Doon mo nailabas. Kasi si Coach Oji, technical din talaga siya na coach. Doon ko siya na-apply na mga diskarte and everything else. Kasi syempre may mga commentators na they will tell you what's happening. But I guess what I hear from most fans, they appreciate na we really like break down the play or ano nangyari doon, stuff like that. So, na-enjoy ko siya. Ang isa lang talaga na kailangan mong i-balance dyan. Siyempre may mga yung mga fans, yung mga team. So, ayaw natin ma-feel na may bias kuno, ganyan. Yes. So ako, ang practice ko, pag may ginawang maganda si team, highlight mo yung ginawa niya maganda. Pag gumawa ng maganda yung kabila, edi go. Highlight So mo rin. parang, yun yung aking pattern, which, kaya hindi ko mag-gets pag sasabihan ko ng bias tayo. Alam ko namang iangat ko yung natatalo, day. So syempre, marami kang maririnig na maganda dahil sila yung umaabante yung score, di ba? Alam mo, i-hype ko yung, grabe guys! Natatalo na sila! Nakakaloka, di ba? So, Makes sense. hindi ko Tama mag-gets naman. kung bakit ako tatawagin bias. Honestly, yan ang tunay. Uy, may Yan ang tunay. nakakaloka. Tsaka may mga situations din sa game na first hand na experience mo din dati. Yes. Kaya sobrang dali din for you to explain kung ano yung nangyayari dun sa actual na. Tsaka ako naman, yung gano'n naman, iniiwasan ko. Kasi sometimes, when mga partners natin, veterans, they have a tendency to share the spotlight with you. Allergic ako dun. Sinasabi ko na, wag mo kong sabi ko, Boom or Eric or kung sino mang veteran. Sabi ko, wag mo ko i-highlight, wag mo ko tatanong sa experience ko Kasi ayokong mabibring up na, si Mela, nung college siya, sino siya para magsabi ng mga ganyan? Kaya ayoko na parang, i-highlight ako, mag-commentator na lang tayo. Ganun na lang. Kasi ayokong papasa sa akin na, what about during your years of playing? Mga ganyan. Ate, wag, kasi nag-error lang ako. Nag-error lang ako ng years of playing ko. Hindi para ma-highlight ako. Kaya takot ako sa mga ganong eksena. Ganun Pero with na. volleyball being a major factor on you being a commentator, ano yung naiambag ng volleyball sa'yo, sa buhay mo? On when you found yourself Napatingin sa... ito na yun mo lahat. Ito na talaga yun. Hindi, kasi hindi ko naman may imagine na makukuha ko yung mga bagay na na-achieve ko. Which, hindi siya dahil sa opportunity sa volleyball. Because a lot of my work naman din ngayon, parang 50-50 Yung iba related sa sports, yung iba hindi. Pero, I would attribute it to volleyball because yung character na develop ko sa sport. Yes. Dahil dati sobrang attitude ko talaga. Like, nung high school. Parang pag ako tinopak, feeling ko valid yon. Kasi feeling ko lahat ng tao may topak. Pero because of volleyball, teammates ko, seniority, na-train yung mind ko na, huy, mais ka, hindi pwedeng attitude ka dito. Yes. So ngayon, din ako basa-basa. Iba talaga na ng volleyball sa character development. Yes. So yung pakisama, doon ko siya na XP. And yun yung isa sa pride ko na lahat ng companies I worked with, no bad blood talaga. Lahat sila, gusto kong kunin ulit. Yes. Yun na yung bragging rights ko. Kasi wala akong pagmalaki sa volleyball. So ito na lang, sa new life ko na ako pagmamalaki. Pero totoo, yung character development and yung pakisama and siguro yung discipline and natin, yung parang gusto natin excellent palagi, hindi pwedeng, pwede na to, ganyan. So, yun yung mga na-develop ko because of volleyball. Water break! Dago Chika, Insider Scoop, at Game Day Kwento. Lahat yan, dala ng Sports Plus. Service error? Di uso rito. Laging ace sa sports content. Visit sportsplus.ph now. Like, comment, and subscribe para laging mainit ang laban. Hello guys! Welcome ulit sa pinaka-favorite segment ko ng podcast namin na Beast Mode pero may konting bardagulan. So sa segment na to, ang pag-uusapan natin or pagdidebatihan natin ay... Ano ang magsusurvive? Or sino ang magsusurvive sa zombie apocalypse? Ang spiker ba? Or ang Sith?
Yes! So, syempre, ako na naman ang sobrang lakas na nag-iisa ulit na magde-defend ng aking self, no? Dalawa sila, dyan sila. Pero kaya ko to. Syempre, i-defend ko Spikers. Pero namin Spiker si ako eh. Team setter. Team setter kami, team setter. Parang ako sure sa sagot. So, bakit Setter. So, bakit Tayo, setter? tayo. So, bakit setter ang tingin niyong magsasurvive pag may zombie apocalypse? Ako kasi si setter kasi yung ako baga sa chess, isa din yung utak. Brainy siya doon. Ganon? Habang yun siya. Pero hindi kailangan lahat utak eh. Charot. Strategy. Kasi may utak ka pero wala ka namang galaw. Pag may zombie, kailangan may konting may lakas din yung katawan mo, di ba? Naman, Physically. malalakas din ang mga setter. Excuse me, hindi mo siya binanggit. Ako muna. So, di ba, as a spiker, Referee pala ako dito. as a spiker, kaming mga spiker, meron kaming killer instinct. Alam niyo yan, di ba? So, pag may zombie apocalypse, alam namin sa sarili namin na kaya namin i-defend yung sarili namin. Palaban kami. Share ko lang, kapag ako kasi dati tinatanong, pag zombie apocalypse, ano gagawin mo? Honestly, ang sagot ko, pipikit lang ako. Hindi, kasi ayoko talaga ng kinakabahan. Swear. Pero ngayon, dahil kailangan nga mamili, sabi ni Chang wala daw, parang hindi ko madalak sa bilis yung setter ko. Actually, ako sumusubok ng setter dahil nung naglalaro pa ako, yung receive ko pa. Heads up, bumibilis sila tumakbo. Kaya feeling ko, humusay na lang talaga sila. So, doon ako sasama. Kasi feeling mabilis kami. Merong strategic, tas mabilis. Minsan naman kasi hindi mo kailangan labanan. Minsan kailangan mo rin umiwas or may kailangan mo magtago. Sa bagay, pero Survival naman. it's not all the time na kailangan mo umiwas eh. Kasi it's inevitable, lalo na pag may mga zombie na. Pag nandyan na, kailangan mo talagang lumaban. Kami mga spiker kami. Kumbaga sa laro, talagang kami yung talagang pupuntos, kami yung babatak eh. Kami yung hahataw. Sa tingin ko, pag may zombie, kami mga spiker, since meron nga kami killer instinct, gagawa kami ng paraan para maisanto. Ako naman kasi dahil setter nga kami, syempre gagawa din kami ng paraan dahil nga nandun kami sa mind games na part ng volleyball. Dapat na meron din kami dun sa zombie apocalypse. Pero dahil nga si setter hindi lang naman setting skill ang alam, umatake din kami. And mautak din kami when it comes to attack. So, Pero konti lang atake nyo eh. Pero konti lang kasi atake nyo eh. Madami kaming atake. So, pag ako talagang lalaban, kasi ko yung mukha mo. Lalaban ka ganyan. Ako feel ko, ang galing nilang dalawa. So, feeling ko ang contribution ko na lang dito ay makapag-swag talaga. Total beast mode tayo eh. Yes, Diba? correct. Ano atake ng zombie kung tatarayan ko siya? Dead mo kung setter o spiker. Diba? Beast mode tayo eh. Talagang lalaba. Kailangan mo mag-survive eh. narapan mo lang, te. Kasi ang galing din ako makapili pala. Beast mode na lang na. Ako talaga ganun. Parang, ganun. Sige, sumunod ka rin. Pero yung mukha mo talagang aambalusin ka. Ganun. Hindi ko makakasurvive ako ganun. Kasi meron din akong may beast mode, attitude Instinct. ako. Yes, the instinct is there. Basta kaming mga setter, kalmado pa rin kami sa zombie apocalypse. Saan gagawin mo Dapat isa-set mo yung compose mukha kami. nila? Hindi, compose pa rin dapat kami sa zombie apocalypse. Compose? Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayaw mo nga manood ng horror movie eh. Maniwala ka, kaya ko. Kaya ako nag-retire actually. Kaya ako mamili. Naku, hindi talaga. Hindi ka nga mapanood ng mga nakakatakot na palabas eh. Makikita natin yan pag nag-zombie apocalypse. Ako sa amin sa bahay, si Kamoy, na iwiwindang siya sa akin. Like, pag madaling araw, tas may kumakalos ko sa labas. Ako talaga yung talagang susugudin ko talaga yan. Buksan ko talaga yung pintuan, yung ilaw. Kukuha ko ng mga Sa katipunera pala Yes, atake ni correct. Chang. Tapos siya sabi, huwag ka muna kung lumabas, baka mamaya atake ka, gagawin ganun. Hindi, titingnan ko talaga yan. Check ko talaga sa CCTV, ganun. Namimintang siya sa akin. Parang dati meron kaming, may CCTV kami sa phone. Pwede tingnan. Correct. Titingnan ko, tapos hindi pa ako kontento doon. Talagang lalabasin ko talaga. As in, check ko, sino yung nandyan? Gagano lang. May opening sa condo namin. Pwede taga-bantay pala si Chang. Ako lang feeling ko dahil nga mas more on strategy kami. Hindi kami masyadong a-attack. So, nandun kami sa survival mode. Magtatago muna tayo. Ito muna ang gagawin natin.
Bago ito. Tama Game na, plan. samahan ko. Game plan. Excuse me po so parang sinabi niyo naman yung mga bobo naman yung mga spiker, no? Hello! Kami din naman nag-iisip din kami, no? Pag binigay niyo sa amin yung bola, ako nga quicker ako eh. Seconds lang yung kailangan kong ibigay na decision making for myself. Kailangan i-decide ko kung dito ko sa left ilalagay or idudulo ko yung palo ko or ito. Split second because zero tempo is zero tempo, guys. Gets mo? So, I think, as a spiker, Sumuko na ka. Masyado na convincing si Chang. Sumuko na tayo, be. ay ka na dito. Paano ba to? Lalaban ba tayo talaga dapat? Hindi ka kinaya. Kasi hindi na kaya. Ay, Ano ba? Sige, ito mag-isa ka na lang. Ay, kayo na yung magkasama. Oo, total magkasama naman talaga kayo. Alay na ako, pipikit na lang ako. Total, magaling ako mag-negotiate. Pero kung na-negotiate nila kung papatayin ba nila ako. Alay ko na yung kaibigan mo. Combined skills na lang. Feeling ko mag-commentator na lang ako, be. Habang magpaksaan kayo sa zombie apocalypse. Referee ka na lang, te. Yes. Water break muna sa kwentuhan here sa Beast Mode. Hosted by Chakal, Abby Maranyo at Camille Cal. Powered by Sports Plus. The official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin ng mga episodes. alright, so thank you so much, Mel, sa pagpapaulak ng aming interview today. Yes. Thank you to so much. myself. Pero bago ka namin palayain. Kala ko palayasin. Okay, go. Anong message mo sa younger self? Stay young. Siguro, unang-una talaga stay strong kasi girl, susubukin ka talaga ng panahon at saka ng mga tao at ng mga pagsubok talaga na hindi mo akalaing carry mo pala. So, dapat stay strong lang ang mantra. Ganon, I love that. Thank you so much. Thank you, Ate. guys. Endgame na mga ka-Beast Mode! Salamat sa pagsama sa panibagong set ng mga kwento, laban, at sports chika na walang kapantay. Kung bitin ka pa sa thrill, huwag kalimutang bisitahin ang sportsplus.ph. Dito sa Sports Plus, lagi may bagong laban at exclusive insider scoop para sa mga tunay na fans. Like, comment, and subscribe para ikaw ang unang makaalam sa mga susunod na episodes. Kita-kits! Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.